Okay, so ano po ang tema natin for this month? The parable of Jesus, according to Matthew 13. And the parable of Jesus referring to the kingdom of heaven. Kaya nga yung kinanta kanina, this is the kingdom. So every corner of the planet, masasakop ng kingdom of God. Kaya yung prayer na tinuro sa atin, your kingdom come, your will be done on earth. Yung kingdom ni God nasa heaven. Pero kailangan yung bumaba sa lupa, on earth, as it is in heaven. Nung dumating si Jesus, the kingdom of God dumating sa lupa. Okay? Then, nung tinanggap mo si Jesus, tinanggap ko si Jesus, yung kingdom ni God nag-expand. So, yung huli nating inaral, nung nakaraan is the parable of mustard seed. Nagsimula sa isa, Jesus lang. And then, may mga tumanggap kay Jesus. Ngayon, bilyon ang bilang ng mga naniniwala kay Kristo. So this is the kingdom. And the day will come, lahat ng kingdom sa buong mundo, mawawala, mawawasak. Naalala niyo yung rebulto na napanaginipan ni Nebuchadnezzar from Babylon, Iraq, Iran, Persia, and then Greece, tapos Rome, and then yung European Union. Mawawala lahat yan. But the kingdom of God will stay forever. And the kingdom of God today is the church. Tayo. The kingdom of God is within you, within me. We are in the kingdom and the kingdom is in us. So ito po yung kwento ng mga parables. It's about the kingdom of heaven. Okay? So natapos na natin yung parable of the sower. Sa kingdom of heaven, para ka makapasok, dapat ikaw yung pang-apat na listener. Iniintindi mo, ginagawa mo lahat ng naririnig mo para ka makapasok sa kingdom of God. So kung ikaw ay listener na 1, 2, 3, wala na hindi ka na makakapasok nun. And then the parable of wheat and weeds. Itong parable na to ay patungkol sa anak ng demonyo at anak ng Diyos sa buong mundo. At ang pinaka-worst dito is yung peke na Kristiyano at saka yung mga tunay na Kristiyano. May mga religion na nagsasabing Christian sila pero hindi sila nagbabasa ng Bible. So may mga Kristiyano na nasa church, Christian church din. May mga Kristiyano daw kuno, mukhang Christian pero hindi naman talaga. So how you will know them? Let them grow. You will know them by their fruits. Pag walang fruit, weeds yun. Hindi yun wheat. At pag tumatagal, ang mga wheat, nagbe-bend. Nagpapakumbaba. The more na tumatagal ka kay Lord, nagiging humble ka. Pero pag nagiging humble ka, hindi ka wheat, ikaw ay weeds. Hindi ka tinanim ni Lord, tinanim ka ng diablo. Okay? So, ang kayabangan kasi, ang hirap tanggalin. Totoo lang. Diyos lang makakatanggal niyan. And then, the parable of the net. Ito ay patungkol sa rapture and judgment day, ipaghihiwalay yung mga isda na walang pakinabang at yung isda na pakikinabangan. So, kahalintulad din ito ng parable of wheat and weeds na sa dulo, hahatiin, ilalagay sa barn yung mga wheat at yung mga weeds naman susunugin sa apoy. So, medyo magkaparehas ang kahulugan. So, the mustard seed referring to God's kingdom na maliit lang siya, pero nung siya'y lumaki, pinakamalaki siya sa lahat ng mga herbs sa garden kasi para na siyang puno. Umabot siya ng 9 feet to 12 feet ang taas. So ngayon, ang ating aaralin ay yung number 5. So the growth of the church. The growth of the church is the growth of the kingdom. The growth of the kingdom is the growth of the church because the church is the kingdom of God on earth. Tayo ang kingdom ni God. So pag lumalago tayo, lumalago yung kingdom. So ito po yung ating topic ngayon. The parable of the leaven. So let's bow our head and pray. Lord, salamat po sa umagang ito, sa kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, for your divine strength, Lord, to come and to, Lord, to worship you, to be here, to be present, Lord, to show up para sa iyo, Panginoon. And dalangin ko as we gather, Lord, and listen to your word,
You speak to us, your still small voice, marinig namin sa aming puso, sa aming isip. Kung ano yung gusto mo na maiparating sa amin, makarating talaga ng walang sagabal. At lukuban mo kami ng presensya mo, ng iyong banal na dugo, that no works of the enemy, Lord, can disturb us. Be exalted, Lord, in this place. We give you praise in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin si Lord. So the parable of the leaven. Sabi dito sa Matthew 13:33, ito yung pinakamaikli sa lahat ng parable. And actually, walang explanation. So ang sabi dito, he told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in 3 measures of flour till it was all leaven. Yung measure, 3 measure, it is equivalent to 22 to 27 kilograms. So, nung nagbebenta pa kami ng gatas at saka ng harina noon, bumibili ako niyan sako-sako, 25 kilos per sako. So ito, lagpas ito sa isang sako. So isang sakong harina, may dagdag konti, 2 kilo, nilagyan ng leaven. Ano yung leaven? Yung pag nakaaway mo, yung kasama mo sa GC, bigla ka na lang aalis doon, leaven, di ba? Left the group. Yung ba yan? Ano leaven? Pampaalsa. Okay. So ngayon, according to science and according to history, may 2 klase ng pampaalsa. Number 1 is chemical. Topic lang namin kanina to, baking powder. So yung baking powder, maraming gamit ito. Pampatanggal ng amoy, pampaalsa ng, basta marami siya, panlinis ng carpet. Ito, ginagamit ko sa balahibo ng aso para matanggal yung mga amoy nila. So binubuhos ko to. At medicinal din to. Itong baking powder is a chemical mixture ng baking soda plus acid and cornstarch. Ang baking powder ay, pag nilagay mo sa harina, lolobo agad yun, aalsa agad. Subukan nyo na bang magluto ng pancake? Pag nilagay nyo nito, aangat yan agad. And then, nasubukan nyo ng kumain ng baking powder, huwag nyo gagawin. Okay? Kasi hindi yan kinakain ng hilaw. Pero pag tinikman mo yan, ano lasa? Anong lasa ng baking powder? Wala pong lasa ang baking powder. Wala. As in, wala. Neutral siya. Okay? And then, ang baking powder was invented in 1843. Ngayon, punta tayo sa pangalawa na klase ng leaven, ng pangpaalsa. Mainly, 2 ha. Merong mga machine na ginagamit, pero yung mainly, ito yon. Yung natural, yung yeast, ano po yung yeast sa Tagalog? Siyempre, oo, di ba? Yung iba kasi tulog ginigising ko lang. Yung mga katabi mo, hoy, gising. So the yeast is a living microorganism that ferments sugar over hours. So yung mga asukal na nakalagay doon sa harina, doon siya nagsisimula. Piniperment niya yon. The same yeast ay ginagamit sa paggawa ng beer, di ba? Alam niyo yon? Ng alak. Creating a slower rise. Dahan-dahan itong umaalsa. Ako po nagtrabaho sa bakery dyan sa Tanyong, sa Marikina. Nung ako'y 16 years old, 15 years old, nagtatago sa mga pulis. Doon ako nagtago. Okay, alam nyo na. So, ginagawa namin yung pandesal. Nilalatag namin sa malaking-malaking lamesa yan. So, ihahalo yung harina at saka itong yeast, yung gatas at yung mga asukal. Tapos, mga alas 12 yan, matutulog kami, gigising kami ng alas 3. Yung kaprasong harina, pagising namin ng alas 3, ganyan na yan kalaki. And then, tsaka namin chachap-chapin, iro-roll, tak-tak-tak-tak, ilalagay sa oven, pandesal na. So, ganun yon. Ilang oras yan pinapaalsa, matagal. Unlike baking powder, instant. Okay? So, ngayon, sabi dito, creating a slower rise, savory flavor, and chewy elastic texture. Suitable for bread and pizza. Kaya nga, di ba? Chewy. Masarap. Masarap yung pag-alsa niya, may lasa.
Ang yeast required time of fermentation. Matagal. Yeast adds distinct, nutty or savory flavor. May lasa po ang yeast. Nagbibigay lasa. Ang baking powder hindi nagbibigay ng lasa yan. Nagpapaalsa lang. So, ang yeast ay nagbibigay lasa. Humans have used yeast for thousands of years, with records dating back to ancient Egypt around 1,500 to 3,000 BC. So ngayon, nung nagsabi si Jesus na ang kaharian ng Diyos ay kagaya nitong leaven, anong leaven ang tinutukoy niya? Tinatanong ko po kayo. Ano ang tinutukoy ni Jesus diyan? Baking powder ba o yeast? Yes. Bakit yes? Bakit yeast? Parang narinig ko, natural. Parang kanta yun. Natural, walang halong chemical. Maliban doon, kailan po na-discover ang baking powder? 1843. Kailan si Jesus nagsabi ng parable of the leaven? 30 AD. So, sinong nauna? Baking powder o si Jesus? Siyempre si Jesus. So, the baking powder is invented only later, 1843. So, ang tinutukoy na pampaalsa ni Jesus, hindi yung baking powder, kundi yung yeast. So, ang parable na ito ay paglago ng iglesia, ng church. Ang church po, tayo, tao. Kung may 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, sabi ni Jesus, nandun siya sa kalagitnaan nila. Church yun. Ang church, hindi building. Kaya recently may nagsasabi, kami may building, kayo wala. Okay, ang sabi ng Bible, hindi nakatira ang Diyos sa building, kundi sa puso ng mga tao. O may building kayo, wala naman doon ang Diyos. Eh kami walang building, pero nandito ang Diyos sa puso namin. Di ba? So ang church, tayo, tao. Ang meaning ng church sa Greek ay ecclesia, meaning the called out people. Out of darkness into His marvelous light. Yung Take Me Out of the Dark, na kanta ni Gary V. Take me out of the dark, my Lord. Yun. From darkness to light, naging ecclesia, gathering of God's people. So ito yung church. Tayo church. So ang church, lumalago in 2 ways. Synthetic and organic. Yung synthetic, parang baking powder, may mga church na lumalago, ang bilis. Bakit? Lahat ng mga natiwalag at lahat ng ayaw sa preaching na manghang at medyo nasaktan, takbuhan nila yung malalaking church. Kaya ang bilis nilang lumago dahil maraming mga, hindi maganda preaching ngayon, ako nasa pool eh. Pero ang tunay na Kristiyano, the more na tinatamaan, sige pa Lord, gusto ko magbago eh. Pero yung ayaw magbago, ayoko dyan, sa pool ako eh. Siguro sinumbong na naman ako nung kakilala ko kay pastor. Ako na naman topic eh. Makalipat nga na ibang church. Pagdating doon yung pa rin ang topic, siya pa rin, makalipat nga uli ng church. Napunta na impyerno kasi lumipat na impyerno eh. Maraming malalaking church lumaki dahil sa mga lumipat na miyembro. Na disiplina, hindi na gustuhan yung preaching kasi hindi favorable sa kanyan, tinatamaan siya, so lumipat. Ang bilis ng paglago pag ganito. Pangalawa, itong synthetic na to na paglago, yung nangingisda ka sa loob ng aquarium, pag sinabing nangingisda ka sa loob ng aquarium, Christian na eh. Christian ka na. Naniniwala ka na kay Jesus, naniniwala ka na sa Bible, and then, itong kabilang grupo na Christian church din, hinihila ka sa kanilang grupo, sa kanilang Bible study. Dito, sinasabi ko, pag nag-Bible study kayo, at Christian na yan sa ibang group, aktibo, huwag nyo nang yayain. Huwag kayong magbubukas ng mga Bible study na kapwa Christian din lang aatin. Hindi natin trabaho manghuli sa loob na aquarium. Ang hinuhuli natin, yun nasa dagat. Sino yung mga nasa dagat yung hindi tunay na Christian? Yun yung ini-invite natin, sinashare natin.
Pero kung Christian na, lalo na aktibo, huwag niyo na pakialaman. Unless backslider. Unless hindi na umaattend sa church nila. Unless attend lang siya doon. Pero yung meron ng Bible study, meron ng ginagawa sa church, huwag niyo nang yayain yan. Hayaan niyo na sila doon. Dahil hindi natin trabaho dito yung ganun. May mga grupong ganun na kahit umaattend na sa ibang church, niyayaya pa. Sa amin, sa Bible School, may tinuturong pastoral ethics. Ang pastoral ethics, nirerespeto mo yung kapwa Kristiyano, kapwa church, na parehas naman kayo ng belief sa Bible, hindi nyo pinapakialaman yung miyembrong yon. At pagpunta sa grupo nyo, pinapauwi nyo pa nga, pinababalik nyo. Doon ka na, dito pag may mga dumadating, tas nakilala ko, tas leader daw sa ibang church, kinakausap ko ba't ka nandito? May church ko pala. So pag hindi satisfactory yung sagot, pinauwi ko yun. Sabi ko, umuwi ka doon. Tapos kung nakaaway niya yung pastor, sinasabi ko, mag-sorry ka sa pastor mo. Ayusin mo. Dahil kung hindi mo naayos yan, pagpunta mo rito, ulitin mo lang din yun. So yun yun. Pero itong mga church growth, the synthetic, baking powder growth, wala silang pakialam doon. Basta dumami kami, period. Tapos, ang baking powder walang lasa. So yung mga miyembro nila, walang lasa. Ang sabi ni Jesus, kayo ang asin ng sanlibutan. Anong purpose ng asin? Di ba pampalasa sa lumang tipan, sa lumang panahon, walang betchin, walang ginisa mix. Correct? Asin lang, katalo na, pampalasa at preservative. Itong miyembro nila, walang lasa, walang kalatoy-latoy. Ibig sabihin, yung buhay di nagbabago. Yung mga miyembro nila, ganun pa rin. Kasi lalo na kung ang laki ng church, hindi sumasali sa small group, walang pagbabago. Therefore, walang impact sa communities. Walang dating. May mga kilala ako na miyembro ng mga ibang malalaking church. Kilala ko Personally, kilala ko. Kung ano-anong ginagawa. Yung immorality, parang normal lang sa kanila. May asawa na, naghahanap pa ng iba. Yung ganon. Hindi ko na lang sasabihin siyempre yung grupo. Pero sabi ko, ang laki nila Kaya lang yung miyembro, walang lasa, walang pagbabago, walang life change. Dito sa Juhia, ito po tinatrabaho natin, kaya ang dami nating retreat, kailangan ng couples mentoring. Binabago natin ang buhay sa tulong ng Diyos. Dahil kung walang magbabago sa buhay natin, mag-uwian na lang tayo. 3 oras lang tulog ko ngayon, kailangan ko pang matulog. Dapat hindi na lang ako pumunta kung walang mangyari. Hello? Ayun sa katabi mo, dapat may mangyari. Hindi tayo synthetic, organic tayo. Totoo tayong lalago. Hindi yung lipat lang, kahit hindi talaga nakakilala kay Lord. Di ba, basta marami tayo. Hindi ganun. Hindi yan ang gusto ng Diyos, hindi yan yung kingdom of God. Tapos ang sabi dito, ang natural naman, ang yeast, it requires fermentation, time to ferment. So ang paglago ng church na organic, na totoo, yung tinutukoy ni Jesus, slow but sure, organic growth. Dahan-dahan, parang paisa-isa lang, nadala mo kay Lord, 1, 2, pero nagtutuloy-tuloy. Nananatili, dahan-dahan, nagdala uli ng isa yung dinala mo, nagdala ng isa, tuloy-tuloy. Hindi galing sa kabilang church. Galing mismo sa pagsisikap mong mag-Bible study. So this is organic. And then, ang yeast ay nagbibigay ng lasa sa ibang tao. So yung pagiging asin ng sanlibutan, dapat makita sa atin yung tunay na pagbabago, life change happens to their members. Ito yung organic, ito yung yeast, nagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. Nagbago ka na ba? Sabihin, wag mong hintayin sagot. Sabihin mo, ako nagbago na Sure? Sure talaga ha? Pagbabago, importante. Dahil pag walang pagbabago sa buhay mo, wala kang impact sa mga taong nakakakilala sa iyo. Wala kang impact sa communities. Meron ka impact to. Kasi one di ba? Impact 1, impact 2. Kaya nga pag may seminar, huwag niyo tatawagin impact. Kasi yung una, impact 1. Yung pangalawa, pangit na impact 2. So ito,
Ang tinutukoy ni Jesus na parable is yung parable of yeast, hindi baking powder. Tayo ay yeast. Sabi mo sa katabi mo, yeast ka? Yeast ako. Yeast tayong lahat. Okay? So the kingdom of heaven on earth is the church. At kagaya ng parable nung mustard seed, it started with one. Si Jesus, like the leaven, it started with one. Si Jesus yon. Binaba niya yung kingdom of heaven dito sa earth, and then nag-share siya, nakakuha ng 12. And then yung 12 na yan, meron pang nadagdag sa Luke 10:1 na 72 disciples. And then pagdating ng Acts 1:15, merong natirang 120 na disciples na nag-prayer meeting sila, at then dumating yung Holy Spirit na baptize sila. Pagdating sa 1 Corinthians 15:6, merong 500 na disciples, nakita si Jesus umakyat pabalik sa heaven. And then, Acts 2:41, matapos mabaptize ng Holy Spirit, sila Pedro at yung grupo niyang 120, nag-preach si Pedro, 3,000 ang tumanggap kay Jesus in one day. Ilan na sila? 3,000 plus 500 plus 120, 72 plus 12. So yun na yun. Acts 4:4, nangaral uli, gumaling yung pilay, pinagaling ni John, Peter, James, and John. Hindi Peter, Paul, and Mary ha. James and John, Peter, gumaling yung pilay, at nangaral, 5,000 ang tumanggap kay Jesus in one day. Ngayon, ang Christianity is 2.6 billion and the fastest growing is Iran and China, underground church. Ang leaven ay parang underground church. Nakatago sa ilalim ng harina, pero inaangat niya yung harina. Sinasakop niya dahan-dahan. Nung nasa India kami, 4 na taon kami sa India, yung trabaho namin doon, nagtayo kami ng church, underground church. Bawal eh. So patago yung water baptism namin, Bible study namin. So ganon ang trabaho ng yeast, nakatago, hindi mo siya nakikita, pero dahan-dahan umaalsa, later on magugulat ka na lang, ang church na iniwan ko sa India, 6. At marami na sila ngayon sa India. Yung iniwan ko sa Aklan, at nakita nyo naman ng birthday ko, nagsalita yon. From time to time, pag pumupunta kami sa Boracay, dumadaan kami sa mga leaders ko doon. So ang church sa Aklan ngayon ay higit 10. It started with one. It started with one. So ngayon, 2.6 billion na ang Christianity sa buong daigdig. This is the kingdom. It will invade every corners of the earth. So ngayon, how we will apply this to Juhia Masinag. Sa Juhia Masinag, meron tayong tinatawag na CASDM. Napakabagal na sistema. Pero kung ma-apply ng bawat isa, slowly but surely, effective to. Okay? Kaya nga may training tayo ng Bible study leaders. At tapos na sila, gagraduate na sila next Sunday. By the way, gagraduate kayo, may certificate kayo. Palakpakan nyo naman yung sarili nyo. At yung hindi pa naka-attend, kayo naman. So, ang CASDM, ito yung sistema ng leaven principle. Dahan-dahan, pumapasok tayo kung yung mga unbeliever ay harina at tayo yung yeast, pumapasok tayo sa mundo nila. Okay? Meron tayong tinatawag na CASDM. Ano yung C? Connect. Ano yung A? Associate or association. Yung S? Select or selection. D? Delegate or delegation. And then yung M? Multiply or multiplication. Ito po yung sistema para sa mga hindi pa nakaka-attend. Yung connect, magpe-pray ka ng 10 pangalan na gusto mong sharean. Sila yung 10 pangalan, tao, na itinuturing nating harina. Okay, pinagpe-pray natin, namadala natin kay Lord. Mga kaibigan, pamilya, kamag-anak, kapitbahay. And then, ang gagawin mo sa connection, chika-chika lang. Ngiti-ngiti lang, bate, hello neighbor, hello friends, hello kamag-anak. Usap-usap lang, walang Bible, walang Jesus na pag-uusapan. Nothing personal, nothing spiritual.
Hindi yung pagkakita mo pa lang, uy neighbor, alam mo mahal ka ng Panginoon, at pag hindi mo siya tinanggap, hell ka, hell ka. Daming mga praning na Kristiyano eh. Ang daming mga Kristiyanong hindi marunong mag-share ng gospel. Yung iba naman, pag dyan may, alilakad sa Antipolo, may mga placard sila, pasensya na kung kayo to ha. Minsan effective yan, pero kadalasan hindi. Kayong mga bading, pupunta kayo ng impyerno, kayong mga sumasamba sa ribulto, pupunta kayo sa hell. Anong gusto mo, away o sharing? Ano yan, nagsishare o gusto mo makipag-away? Ano hanap nun? Kapayapaan o gulo? Gulo yun. Kami bilang missionaries, church planter, ito ang prinsipyo na ina-apply namin sa higit 10 church na natayo namin sa Pilipinas at sa ibang bansa. The same principle. Makikipagkaibigan kami. Nung nasa India kami, yung mga doktor nila Bethuel at saka ni Sturgeon, yung mga doktor na yun, kinakaibigan namin. Binibigyan namin ng cake. Naging baker kami doon, Baker King. So binibigyan namin para maging kaibigan, walang Jesus, Jesus, walang Bible, Bible, kwentuhan lang, cake lang. Ganun lang. And then, nung medyo close na, may personal ng usapan, buhay-buhay, pamilya-pamilya, and then sila ngayon mag-open up ng problema nila. Hanggat ang tao, hindi mo naging kaibigan, hindi magbubukas ng buhay sa iyo yan. At hanggat hindi nagbukas ng buhay yan, hindi ka makakapasok sa buhay nila. Hindi mo pwedeng gibain yung pinto. Hintayin mong bumukas. At pag bumukas na yung pintuan ng buhay nila, nagkwento about family, about their relationship, about their struggles, then, number 3, connect level 3, pwede mo na i-share yung testimony mo. Alam mo, nakaranas din ako ng ganyan eh. Alam mo, dumaan din ako sa ganyan. O kaya, hindi eksaktong ganyan, pero kahalintulad. At alam mo kung ano nangyari? Ito ako ngayon. Paano nangyari yan? Nagsimula sa John 8:47. Ano yung John 8:47? Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Mula nung nag-aral ako ng Bible, alam mo, ito nangyari, gumanda yung takbo ng buhay ko. Umahayos. So, ang taong may problema, naghahanap ng solusyon. Nung sinabi mo yon, biglang nangusap si Lord sa puso't isip niya, mukhang yan na yung kailangan mo. So ngayon, diretso mo na. Diretso mo na. Testimony mo, and then Bible, pabasa mo yung John 8:47, sabihin mo, next week ulit ha. Sharing tayo. Hindi Bible study, sharing lang. And then, next week, meron ka ng association. Ginather mo na siya, kung dalawa sila, o tatlo, o isa, kahit isa muna. So ngayon, magba-Bible study ka na. Napakadali po ng sistemang ito. Kahit hindi ka pala kausap sa tao kagaya ko, introvert po ako, hindi po ako extrovert. Napapagod pa nga ako pag maraming kausap. Totoo lang. Dito lang ako sa pulpito madaldal. So pag ako nasa pulpito, doon ako nagsasalita. Pero sa grupo-grupo dyan, sige, magsalita kayo, bahala kayo dyan. So, pag introvert po itong sistema na to, kasi 3 lang, minimum. And then, mag-Bible study ka na, ituturo mo yung 12 basic lesson. Meron po tayong ginagamit na ganito. Ito po yung manual natin dito. Bible study manual. Napakadali, napakasimple, napaka-basic na kahit bata kayang ituro to. Kaya kung hindi ka bata, kayang-kaya mo to. Kasi 7 years old nga, nagbukas ng Bible study, ito gamit eh. Eh kung lagpas ka ng 7, mas kaya mo to. Sabi sa katabi mo, mas kaya mo. Kaya ng 7 eh. Hindi kaya ng 10, ng 12. Mas kaya ng 25 at saka 30. 30 plus. Kaya po. So ngayon, ituturo mo to within 3 months. Ang tagal, no? 3 months, hindi ka pa sigurado kung tatanggap kay Lord. Yes, hindi ka sigurado. Kasi iba mawawala eh. Yung iba, aaten lang sa Bible study dahil nililibre mo. Eh no, naubusan ka ng budget, wala nang libre-libre, nawala na. So, ganun talaga, mabagal. So, yun yung principle of yeast. And then, natapos mo na 3 months. Second round, tuturo uli ito. Nandun ka na sa letter S. Ano yung S? Select. You choose your disciple among your Bible study members. Nakita mo yung potential ng isa. Nagde-devotion, talagang tumanggap kay Lord. Nagkakaroon ng pagbabago within 3 months. Siya naman yung pasyarin mo nito.
At huwag kayong matakot pag inassign kayo ng leader niya mag-share kasi parang scripted lang to. Babasahin mo lang, nakapagturo ka na. Ganun to kadali. Okay? So, another 3 months. Ikaw na yung nagsishare, hindi na yung Bible study leader mo. Bible study leader, wag niyong angkinin lahat ha. Baka kayo pa rin nagtuturo after 3 months ha. Mali ginagawa yung sistema. Ano na yan? Hindi na yan yeast. No na yan. Baking powder po yan. So you select. And then, after you select, na-practice niya, 3 months siya nagturo, o silang dalawa, o ilan man sila na potential, then it's time to open up their own Bible study. Mag-delegate ka na. Start your Bible study. Hindi pwedeng habang buhay, ikaw ang ba-Bible studyan. Kaya ka bina-Bible studyhan para ka mag-Bible study sa iba. Kaya ka inaalagaan para mag-alaga ka ng iba. Kaya ka sinesharean para mag-share sa iba. Hindi ikaw lang. Okay? Because the yeast, kung ang yeast ay nilagyan mo yung harina, pero umaalsa, ito lang, yung doon hindi. Anong meron? Ha? Hindi proportion o may problema tong yeast dito? No, siguro siya. So ito lang. So dito lang yung maluluto mo. So ang hindi lumalago, ang hindi umaalsa, may problema. Ang Bible study, hindi umaalsa, hindi lumalago, may problema. Ang Kristiyanong hindi lumalago, may problema. So hahanapin natin yung walang problema. I-delegate, and then, pag inulit niya yung process, magmumultiply siya. Ganito itsura. Meron tayong tinatawag na 3D1. 3 disciples in 1 year. Pang-introvert. Hindi mo kailangang maging extrovert para makakuha ng 3 kaibigan. Okay? 3 lang na madidisciple mo in 1 year. Tinuro mo 3 months, yung topic na to. 3 months sila nagturo. And then, after 6 months, nagbukas na sila ng Bible study nila. Okay? Then the process goes on. Another 3 months, sila naman yung nagtuturo. Yung Bible study nila, magtuturo after 3 months. So let's say, ganito ang example. Meron tayong higit 50 Bible study dito sa Juhia. Higit po 50. Umabot tayo ng almost 100 nung mga nakaraang taon. Okay? Let's say na lang kalahati. May 50 tayo na Bible study. Kung bawat isang Bible study leader, taas ang kamay ng mga may hawak ng Bible study. Taas ang kamay. Sige po, lahat ng may Bible study, taas ang kamay. Okay? Ako may Bible study ako. Sa Mandaluyong, iniwan ko na pinagawa ng church. Pero ngayon may hawak akong 2 Bible study. Yung isa sa Baguio, online. Tarlac, Baguio, Nueva Ecija. So, meron na kaming 5 na attendees. So, malapit na rin kami matapos. Ang gagawin ko, ipapadala ko to sa kanila, sila naman magtuturo. At pag natapos, pupunta ako ng Baguio dahil gusto nila magkaroon ng church doon. So, yun ang process. So, let's say 50 Bible studies meron tayo. Meron lang tayong 3 disciples. Kung yung 3 disciples na yan, nagtuloy-tuloy, ilan na? Magiging ilan yung 50 Bible study? Magiging 150. Tapos yung 150, again, magdi-disciple ka ng 3, magiging 150. Pero taon ang binibilang ha. Then yung 450, another 3 disciples, magiging 1,350. So yung 1,350, magti-train uli, magtuturo uli ng Bible study at puproduce uli ng tigta-3 lang, ilan na? 4,050. Kaya ba natin to? 3 lang? Hindi nyo trabaho yung 4,000 na. Ang trabaho natin, bawat isa, 3 lang. 3 lang. Kung may 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, sabi ni Jesus, andon siya sa gitna. Correct? Sino ang hindi kaya ng 3? Ay, hindi ko kaya 3. Kailangan akin 5 hanggang 10. Okay, good. Kasi hindi ka introvert eh. Pag extrovert ka, kaya mo 10. Pero pag introvert ka, 3 lang. 3 lang kaya mo. Pang introvert ito. So we are not limited with 3. So, for 4 years, 4,050 na tayo. Kakasya pa tayo rito? Ha?
kukunin natin yung 4 na sinihan. Sabay-sabay. Kasya na? Ha? Hindi pa rin. Eh di 2 service. Kasya na. Eh pag umulit pa tayo na another 3, ilan na yan? 4,000 times 3. Ha? 12,000. Eh inaris na tayo. Doon lang tayo kakasya. So hindi mo trabaho punuin ang inaris. Ang trabaho mo, sabi mo sa katabi mo, 3. Sabi mo, 3. 3 disciple lang. Sabi mo sa katabi mo, 3 lang. Hindi 4,000, 3 lang. Ngayon, bakit 4 na level? Year 1, year 2, year 3, year 4. Kasi ganito, sabi ng Bible, sa 2 Timothy 2:2, sabi ni Pablo kay Timoteo, yung kanyang disciple na naging pastor, batang-batang pastor. Sabi niya, what you have heard from me, kausap niya si Timothy. Ang narinig mo sa akin, sabi ni Pablo, in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Yung narinig mo sa akin, tinuro ko sa iyo, sabi ni Pablo, Timothy, yung tinuro ko sa iyo, ipasa mo kanino? Faithful men. At itong faithful men na to, na kaya ding magturo kanino? Sa others. Kung multi-level marketing ito, 4 na level. Si Pablo, si Timothy, faithful men, others. Etong level 4 na to, kailangan magawa natin bawat isa. Bawat isa may 3, pero yung 3 yon kailangan magkaroon ng level 4. Pag ito nangyari, yung multiplication ng disciples, madali na lang. Yung yeast na tinutukoy ni Jesus, unti-unti nag-expand, lumalaki. 2 lang yan. Ikaw ay yeast o ikaw ay harina. Dito sa congregation na to, pag hindi ka nagagamit ni Lord para i-share ang gospel sa iba, hindi ka yeast. Harina ka. Dahil ang harina hindi nagpapaalsa. Yeast lang. May mga harina pa ba dito? O yeast na talaga kayo? Ha? At ang harina walang lasa. Ang yeast meron. Sabi ni Lord, 1 Timothy 2:1, 3-4, first of all, then, I urge that supplication, through Pablo, sabi dito ni Pablo, I urge that supplication, prayers, intercession, thanksgiving be made for all people. So iba't ibang klase ng dasal ito, supplication, prayers, intercession. So lahat daw ng tao kailangan ipagdasal. Kaya niyo ba ipagdasal yung 8 billion people in the world? Hindi niyo naman kilala yun eh. So kumuha lang tayo ng 10. Out of 8 billion, o 9 billion, kumuha ka ng 10 na kilala mo. Kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho. So out of this 10, pinagpipray mo. And then sabi ng verse 3-4, ito'y mabuti. This is good. It is pleasing in the sight of God, our Savior, who desires all people to be saved. Gusto ni Lord lahat maligtas. So kailangan mong ipag-pray. 10 sa'yo, 10 sa akin, 10 sa kanya. Kung lahat magpipray, ang dami nating pinagpipray. At ang dami ang pwedeng masave, makapasok ng heaven. Kaya hindi pwedeng hindi ka kasali dito. So ang sabi diyan, who desires all people to be saved and come to the knowledge of the truth. Kaya nga natin ito tinuturo, itong manual, para malaman nila yung katotohanan. Dahil ang sino mang nag-aral ng katotohanan, imposibleng maloko pa ng demonyo at ng maling paniniwala. So, saan magsisimula yung kaligtasan? Salvation must begin in your household. Sa Bible, lalo sa Book of Acts, kahit doon sa Gospel, yung word na house and household ay oikos sa Greek. Ang ibig sabihin ng oikos, yung magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, at lahat ng nakatira sa bahay nyo kasama katulong. Part na yan ng oikos, trabahador mo. Kung may negosyo ka, oikos yan. So dito, sa kwento ng Biblia, sa Acts 16, nangaral si Silas tsaka si Paul, and then nagpalayas ng demonyo, nakulong, nakasuhan. Nangyari sa akin to sa India eh. Muntik na akong makulong, kinuha yung scooter ko eh. Dahil nagpalayas din kami ng demonyo, 2 rin kami, si Yesuratnam. So,
Kinulong sila at nung gabing yon, sugat-sugatan yung kanilang likod, nag-praise and worship sa loob ng kulungan. And then biglang nabuksan yung mga pintuan. Nagpadala si Lord ng anghel, nakalaya sila. Yung bantay, yung jailer, magpapakamatay. Magsisuicide na. Kasi pananagutan niya lahat ng nakakulong doon pag nakalabas. Pero sumigaw si Paul at si Silas, huwag kang magpakamatay, nandito kami lahat, walang nakatakas. So ang sabi niya, anong gagawin ko para maligtas? What must I do to be saved? Then sumagot sila Paul, believe in the Lord Jesus, you will be saved, you and your oikos, household. Pag jailer ka, ano to? Sa BJMP, ano yung position nito? Warden lang kaya? Ikaw yung pinaka-in charge sa buong kulungan. Maliban pa doon, yung mataas na ano natin sa BJMP ngayon. Ang tawag sa kanya. Ang warden, yun lang sa loob eh. Parang director ka. Kung ikaw director, kahit pa warden ka, ilan ang tauhan mo? Of course, marami kang tauhan, di ba? So dito, nung sinabi ni Pablo, maniwala ka kay Jesus, manampalataya ka, maliligtas ka, pati tahanan mo. So nung gabing yon, dinala sila sa tahanan and they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his household. Tingnan nyo ha, take note. Pag ang salvation, ang gospel sinishare, dapat kasali ang lahat ng nakatira sa bahay nyo. Hello? Lahat kasali. Hindi pwedeng, yaman na yan. Ano lang yan eh. Ang kaluluwa niyan, maliit lang, kaya kahit mapunta sa impyerno, walang kawalan. Bawat kaluluwa, importante kay Lord. Next week, yun yung topic natin. Tapos sabi dito, he was baptized at once, he and all his family. Lahat sila agad-agad nagpabautismo. He brought them up into the house and set food before them and he rejoiced along with his entire household. They had believed in God. Pag kayo ay ligtas, ang iaasam-asamin nyo, yung buong pamilya nyo, maligtas din. Kamag-anak, angkan. Hindi pwedeng, okay na ako. Kapatid mo hindi ligtas, asawa mo hindi ligtas, tauhan mo hindi ligtas. Ngayon, kailangan bang maligtas lahat? Kailangan makarinig lahat. Hindi lahat tatanggap. Kung ayaw nila, hindi mo na problema yon. Pero ang malaga, makarinig sila. Pero in this case, tumanggap kay Lord eh. Isa pa, si Cornelius, Acts 10. Si Cornelius ay isang centurion. Pag sinabing centurion, pag sinabing century, ano yon? Anong bilang niyan? Century means 100. Centurion means isang opisyal na merong 100 siyang sundalo. So 100 ang sundalo niya, isa siyang Italiano, pero siya ay may takot sa Diyos, nagdadasal lagi, tumutulong sa mahihirap, pero hindi ligtas. Maraming taong mabait pero hindi papasok sa langit. Mabait siya pero hindi siya papasok sa langit. Naawa ang Diyos, pinadala si Pedro. Kasi mabait naman siya eh. Tandaan nyo, we are saved by grace through faith, not of works. Ephesians 2:8 and 9. So nakita ng Diyos, mabait itong taong ito, tumutulong sa kapwa, sa mahihirap, pero hindi papasok sa langit. Dahil ang kaligtasan ay hindi sa paggawa ng mabuti. So pinadala si Pedro. At pagdating doon, nung dumating na si Pedro para mangaral, ang sabi dito, he had called together his relatives and close friends. Then sa dulo, he went in, si Peter, and found many persons gathered. Ang kaligtasan hindi sinasolo. Kung may kamag-anak ka, tauhan ka, kakilala ka, kaibigan mo, pag ikaw nag-Bible study, dapat sinasama mo sila. Kung ayaw nila, huwag mong pilitin. Pero bigyan mo sila ng chance para masave at makapasok sa langit. Hindi pinipilit, pero binibigyan ng invitation. Lastly, another group of people. Si Matthew ay isang tax collector na tinuturing na salot ng bansa, kulimbat. Parang ito yung mga nangunguha ng maleta nung panahon na yon. So, salot sa bansa ito dahil traidor sa bayan, binibigay yung mga pera ng Hudyo sa mga Romano. And then, sabi ni Jesus kay Matthew, come follow me. Sumunod agad, nanampalataya, naligtas.
After niyang maligtas, ang una niyang ginawa, in-invite lahat ng mga tax collector na mga salot sa lipunan, nagsama-sama sila at kasama yung kanilang mga kabit na mga prostitute. Nag-gather sila sa bahay ni Matthew, in-invite si Jesus at yung 12 disciples. Na-shock yung mga pare. Sabi nila, what happened? Bakit yung mga yan nakikipag-inuman at nakikisalo sa mga makasalanan? So yung mga pare, umiiwas yan pag may nakitang prostitute, pero lilingon konti. Hindi mo na titingin, pagkakaharap, gaganyan, pero ganun sila, no? Sa mga hipokrito. Pero si Jesus, nakipaghalubilo. Ang purpose, para ma-save yung mga kasama ni Matthew. Dinala niya kay Jesus. And after this, maraming mga tax collector ang naligtas. Hindi lahat. Pinaka-chief tax collector nila, si Zacchaeus, kasama sa naligtas. Yung pinaka-head ng BIR. Pinaka-kurap. Hindi ko sinabing kurap ang BIR, ha? Wala akong sinabing kurap ang BIR. Wala. Ito, sa time na to. Okay? So kurap, pinaka-kurap, yung pinaka-boss. So tumanggap kay Jesus. So ngayon, ang tawag dito namin, Matthew's Party. Kung gusto mo ma-save yung mga kaibigan mo at workmates mo, i-gather mo sila in one place, tapos i-gather mo yung leader mo sa Bible study, pastor mo kung kinakailangan. Actually, si Paulo, si Rolly, birthday ni Brother Nestor, doon kami nagkita. At ang kulit ng dalawang yan, paglasing. O, inupuan ko yan. Tapos yung isa, patak ng metro, yung mura, talaga, daig yung taxi. Pero andyan na sila ngayon, nandito na. Matthew's Party lang yun. Matthew's Party lang yun. Kaya ito, effective to. Effective to. So, pananagutan po natin. So, ang sabi ng Bible, the gospel must be preached magmula sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, katrabaho, and then sa lahat ng bansa. Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Every nation, sabi dito, gawin nating alagad ni Kristo. Kaya kami nagpunta ng India. Kaya kami nagpupunta ng iba't ibang bansa. Kung alam nyo, meron tayong pinagpipray na JIC. Yung JIC is Japan, Indonesia, India, China. Kaya kami nagpunta ng Hong Kong. Kaya kami nagpupunta ng Japan. Dahil naghahanap kami ng contact paano makapagbukas ng Bible study ron. Tapos meron tayong MapSnap. Maldives, Andaman, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, ano pa? Afghanistan, Bangladesh. Kaya kami nagpupunta ng Maldives, naghahanap kami ng chance. Nakadalawa na kami punta, naghahanap kami, wala pa rin talaga. So, buong mundo pananagutan natin. Sabi dito ni Pablo sa Romans 1, I am under obligation both to Greeks. Ang Greeks ay mga edukadong tao. And to the barbarians, hindi po ito donuts. Barbarians yun. Barbarians, mga walang aral. Greeks, aral. Barbarians, walang aral. To the wise and to the foolish. So I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome, mga sophisticated and rich. So ang sabi ni Pablo, isi-share ko ang gospel sa mga aral at hindi aral, sa matatalino at hindi matalino, at sa mayayaman. So walang pinipili ang gospel kahit sino. Ang sabi niya, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greeks. Hindi ko kinahihiya, hindi ako natatakot i-share ang gospel. Meron bang takot mag-share dito? Ha? Sabi mo, I'm not ashamed. I'm not afraid, I'm not ashamed. Andali, mayroon tayong manual. Sa pananagutan ni Pablo, ganun din tayo, pananagutan natin lahat ng tao sa paligid natin at nakakonekta sa atin. Magmula sa asawa mo, anak mo, magulang mo, trabahador mo, katulong mo, katrabaho mo, kaklase mo, kapitbahay mo, lahat ng ka. Lahat ng ka na nakakabit sa'yo. Pangit, no? Connected eh. Lahat na nakakonect sa'yo. Kapitbahay. Last verse. Kayo naman magbasa.
1, 2, 3. Okay. So maliban sa principle of yeast, na tayo ay mga yeast, na tayo nakikisalamuha sa mga unbeliever para sila maapektuhan natin, masyara natin. At pag-alsa ng yeast sa buhay nila, nagkakaroon ng lasa yung buhay nila at pagbabago. We need to go to their world. Maliban doon, sabi ni Pablo, may pananagutan siya sa Greeks, sa Romans, sa mga barbarians. Dito, sabi ni Ezekiel, tinalaga ng Diyos si Ezekiel na bantay ng Israel. Propeta siya. At ang sabi ng Diyos sa kanya, anuman ang marinig mo sa akin, iparating mo sa kanila. Warningan mo sila. If I say to the wicked one, you shall surely die. Pag sinabi ko, mamamatay siya sa kasalanan niya. For all have sinned and fall short of the glory of God. None is righteous, no, not one. And the wages of sin is death. So pag hindi yan nakarating sa mga unbelievers, sa mga hindi nakakaalam ng Biblia, at namatayan, katrabaho mo, kapatid mo, asawa mo, anak, kapitbahay, kung sino mang nakakonek sa buhay mo, pag yan namatay, anong mangyayari? That wicked person shall die in iniquity. Sabi dito, hindi mo sinabihan, may pananagutan ka, wala. His blood I will require at your hand. Pananagutan mo yan. Nung bago ako nakakilala kay Lord, yung kainuman ko, dati sa Project 4, nag-inuman sila, tanghaling tapat, namatay. Hindi ko alam kung inatake sa puso habang natutulog after uminom. Grabe yung ano sa puso ko. Nabasa ko to, sabi ko, Lord, may pananagutan na akong isa. Kayo, ilan ang namatay na hindi nyo nasyaran? Pagdating sa langit, kung makapasok ka, tatanungin ka ni Lord, anong ginawa mo sa kapitbahay mong to? Napunta na impyerno dahil wala kang ginawa. Hindi ka naman lang nag-effort para Bible study yan. Itong anak mo, itong kaibigan mo, itong katrabaho mo, itong kapatid mo, ano ginawa mo? Nasa impyerno siya ngayon. Baka ipakita pa sa'yo yung video live. Facebook Live, andun yung kapatid mo, andun yung anak mo, andun yung kaibigan mo, andun yung trabador mo, ayun, no? Inuuod, sumisigaw sa hirap. Anong gagawin mo pag nakita mo at kausap ka ni Jesus? Nga o iyak? Hindi ka aawit doon. Sigurado. Iyak. So, papakita sa ni Lord, ano ginawa mo? Tanungin mo yung katabi mo, ano ginagawa mo? Para yung mahal mo sa buhay, madala mo kay Lord. Para yung amo mo, yung boss mo, yung tauhan mo, yung trabahador mo, kaklase mo, kung sino mang nakakonekta sa'yo, ano ginagawa mo? Dahil pag hindi mo yan sinabihan at namatayan, may pananagutan ka na. Pero, niyaya mo, siniran mo, nag-Bible study, yung Bible study mo nagsara, ayaw nila, namatay. May pananagutan ka, wala? Wala. Nagawa mo yung trabaho mo. Hindi lahat tatanggap, hindi lahat susunod, pero lahat dapat makarinig. At trabaho natin bawat isa yon bilang yeast. Ngayon, sa pag-share ng gospel na to, hindi lang sila nililigtas mo. Sabi dito sa baba, you will have delivered your own soul. Hindi lang sila nililigtas mo yung sarili mo sa pagalit ni Lord. Pagdating sa heaven, hindi ka pagagalitan dahil ginawa mo yung pagiging yeast. Pumasok ka sa mundo ng mga harina, pinaalsa mo sila, at ngayon, kasama na sila sa kingdom of God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, yeast ka. Kaya huwag kang magsabing no. Tayo tayong lahat. Tayo'y pampaalsa. Hindi baking powder, kundi yeast.
Dahan-dahan, paisa-isa yung nadadala natin kay Lord. Pero tandaan nyo, ang i-multiply natin, sabi dito kanina, multiply your disciples. I-multiply natin yung disciples. Yung iba sa inyo, nagmo-multiply ng Bible studies eh. Okay lang yun kung kaya nyo. Pero alam nyo ba, mas effective kung yung isang Bible study mo, yung 3 naging disciple, tapos yung 3 yun maggagawa din ng Bible study at magpo-produce ng 3 disciples, hindi ka masyadong pagod. Kaya kung sino namumunga, doon ka mag-focus. Kunyari, 2 Bible study mo, yung isa ayaw maging disciple, ayaw magbukas ng Bible study, pero ito isa, masigasig, dito ka, gawin mo disciples to. We multiply disciples. That's how the yeast works. Pero kung paparamihin mo Bible study mo at wala ka na oras sa sarili mo, mahirapan kayo dyan. Kaya if you will choose, kung hindi mo na kaya, multiplication of Bible studies or multiplication of disciples, you choose disciples. Dahil yan, nagpaparami yan, lumalago yan. Okay? So, to be continued tayo next week. Sino po yung mga first-timer ngayon? Meron po ba? Taas nga pong kamay, wagayway, yung mga guest natin, mga first-timer. Ayan, welcome po. Pwede po ba kayong bumaba dito? Tapos na tayo. Magko-closing prayer lang ako, pagpipray ko kayo. Bitbitin nyo na po yung mga gamit nyo kung meron man dyan. Tapos kung may nag-invite, samahan nyo po sila dito. Kung wala, yung mga ushers natin, pakiguide po sila dito sa harap. Sige po, lahat po ng mga first-timer, baba po kayo dito. Pagpipray namin kayo. Ayan. Salamat din po sa inyong pagpunta. So, hindi accident na ito ang topic natin ngayon. Because God wants all men to be saved. Pag sinabing saved, number 1, yung kapatawaran ng kasalanan natin. Number 2, papasok tayo sa langit. Number 3, kung hindi pa tayo kukunin ni Lord at hindi pa siya babalik, yung meaning ng save, lahat ng magagandang bagay na kailangan natin sa mundo, kasali dun sa save. Kaligtasan, kapatawaran, pagpapala, kagalingan, himala. Lahat yun kasama sa salitang save. Kaya, hindi tsamba na nandito kayo dahil alam ni Lord kung ano yung kailangan nyo. At nakapaloob sa lahat, sa salitang save, lahat ng kailangan nyo. At yung save na yon, matatanggap nyo lang kung tatanggapin nyo si Jesus sa puso nyo. Gusto nyo po ba? Magpipray po ako para sa atin na si Jesus ay tanggapin natin sa puso natin para yung mga pangako niya sa salitang kaligtasan ay matanggap natin lahat. So everybody please bow your head and close your eyes. Yuko po tayo at tayo po'y mananalangin. At pwede bang itaas natin isang kamay natin sa Diyos? Tanda na gusto natin siyang tanggapin sa buhay natin at kinikilala natin siya bilang Panginoon. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas o ayusin o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo na ibabagin yung mga kamay. Lord, maraming pong salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Alam mo kung ano ang pinagdadaanan nila sa mga oras na to. Alam mo kung anong nasa puso't isip nila. Alam mo lahat yan, walang lihim sa iyo. Kaya Lord, ang dalangin ko, katagpuin mo sila sa punto ng kanilang pangangailangan. Kung kailangan nila ng himala, maghimala ka sa buhay nila. Kung kailangan nila, Panginoon, ng mga sagot sa mga tanong, ikaw ang tumugon dito. Ang dalangin ko, Lord,
mapatunayan nila na ikaw nga ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible sa iyo. At mula dito sa baba hanggang doon sa taas, ang dalangin ko, Lord, makilala ka pa namin ng lubusan. At hayaan mo, Diyos, yung pagpapala mo, maranasan namin araw-araw, lalo sa buong linggong ito, yung mga nagdadasal ng himala, Lord, bigyan mo. Yung may mga pangangailangan, Lord, tugunin mo, i-provide mo, Panginoon. At sa aming narinig, bilang yeast ng sanlibutang ito, kami pangpaalsa, hindi kami harina, hindi kami baking powder. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga tao sa kapaligiran namin, ma-influensyahan talaga namin, ma-sharean talaga namin, ma-Bible studyhan talaga namin. At Lord, dumating nawa yung punto, nakagaya kami ng yeast na dahan-dahan, pero siguradong may nangyayari. Slowly but surely. Kaya Lord, bless Johia Masinag. Make us, Lord, the yeast na sinasabi mo sa Bible and the mustard seed. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless you all.